Our gospel is taken from Luke chapter 16, verse 1 to the following. Then Jesus said to his disciples, a rich man had a steward who was reported to him for squandering his property. He summoned him and said, "What is this I hear about you? Prepare a full account of your stewardship, because you can no longer be my steward." The steward said to himself, "What shall I do? Now that my master is taking the position of steward away from me, I am not strong enough to dig, and I am ashamed to beg. I know what I shall do, so that when I am removed from the stewardship, they may welcome me to their homes." He called in his master's debtors one by one. To the first, he said, "How much do you owe my master?" He replied, 100 measures of olive oil. And he said to him, "Here is your promissory note. Sit down and quickly write 1 for 50. Then to another he said, "And you, how much do you owe?" He replied, 100 cors of wheat. He said to him, "Here is your promissory note, write 1 for 80. And the master commended that dishonest steward for acting prudently. For the children of this world are more prudent in dealing with their own generation than are the children of light. I tell you, make friends for yourselves with dishonest wealth, so that when it fails, you will be welcomed into eternal dwellings. The person who is trustworthy in very small matters is also trustworthy in great ones. And the person who is dishonest in very small matters is also dishonest in great ones. If therefore you are not trustworthy with dishonest wealth, who will trust you with true wealth? You are not trustworthy with what belongs to another, and who will give you what is yours? No servant can serve two masters. He will either hate one and love the other, or be devoted to one and despise the other. You cannot serve God and mammon. My sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Taas po natin ating mga kamay. Sabihin natin, Lord,
Lord. Thank you. Thank you. Napakabuti niyo. Napakabuti. Salamat, Panginoon, Salamat, Panginoon. sa mabuting balita Sa mabuting na inyong iyahayag na iyong sa amin, sa amin, sa akin, sa akin, ngayong gabing ito. ngayong gabi ito. Dahil Dahil tuturuan niyo kami tuturuan niyo kami kung paano kung paano kami kami magdidesisyon Magdidesisyon kapag kami kapag ay humarap ay humarap sa ganitong sitwasyon. sa ganitong sitwasyon. Nawa, Panginoon, Nawa, Panginoon, Panginoong Jesucristo, Panginoong Jesucristo, patuloy niyo po kami ingatan. Patuloy niyo po kaming hawakan. patuloy niyo po kami, Banal na Espiritu, banal na Espiritu, patuloy niyo po kaming gabayan. patuloy niyo po kami Tapos gabayan. samot dalangin namin Ito salamat tayo. sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ni Jesus. Sa ngalan ng ni Jesus. Jesus. Amen. Praise the Lord. Pwede na po tayo mag-upunan na ako. Naantok ako. Hallelujah. Kala ko hindi na uso yung jet lag eh. Nauso rin pa. Kakahawa yan. Pero okay lang. Okay lang matulog yung mga nakikinig. Ano? Meron lang yung ang matulog yung nagsasalita. Ano bigla nakatulog. Naalala ko tuloy yung isang experience ko doon sa sa Padova, sa Italy, sa may shrine ni sino yung pagka nawawala, sino tinatawag natin? May nawawala, sino tinatawag? Saint Anthony, Saint Anthony Padova. No? Padua, ang tawagin natin, pero Padova yung pangalan ng lugar. Eh, naku, first time kong naka-attend ng overnight. Tapos ako pa speaker, magtotok 3 a.m. 3 a.m. Umaga, siyempre. 3 a.m. Hallelujah. Tulog lahat yung mga nakikinig. Sabi ko, sige, okay lang, matulog kayo. Matutulog na rin ako. Kapag ako'y natulog, huwag niyo akong gigisingin. Bigla sila nagising lahat. Praise the Lord. Sabi ko pa naman, ako, makakasama ko sana si Sister Grace kanina, pupunta rito. Eh, buti ako nagising, siya hindi. Hallelujah. So, uso pa rin pala ang jet lag, Kala ko kasi bababa lang ako sa sa elevator, andun na kaagad sa pupuntahan gawain. Nasanay doon. Sarap pala tumira sa barko. Pero bagay, may naiiwanan din, sounds funny, pero awawa talaga yung nangyari doon. Naka-schedule pa nung pamasahe sa kanya. Gabing yun. Hallelujah. But, ang binasa natin is about the parable of the dishonest manager. And, sabi ko, ako, pinuri pa naman dito yung, yung shrewd steward, pinuri pa naman siya dahil sa kanyang pagiging tusos niya sa kanyang naging desisyon. Kaya sabi ko na nanalangin, pinagnilayan ko to. Ano ba? Huwag na tayo mag-focus dun sa hindi magandang ginawa nung dishonest nga di ba? Dishonest manager. Natanggal na siya sa kanyang posisyon, hindi pa rin natuto, Dapat sana nagsisi na siya, binago na niya ang kanyang pamamaraan, kasi sabi ng kanyang amo, nabalita, may nag-report sa akin, niloloko mo raw ako. So, imbis na siya, itama niya yung kanyang pagkakamali, dinagdagan pa niya, Kaya huwag na lang natin pag-usapan yun. Pag-usapan na lang natin dito, kung gaano tayo talaga kamahal ng Panginoon. Amen. Sabi in Romans 5:5, now hope does not disappoint, because the love of God has been poured out in our hearts by the Holy Spirit who was given to us. So ang ating Panginoon Diyos, ang itinanim sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ang pagmamahal ng Diyos. Kaya huwag kang magtaka bakit natututo kang magmahal kahit hindi ka tinuturuan. Hello? Amen. Mukhang hindi kayo natuto Di ba?
Natuto tayo magmahal, natuto tayo mahalin natin. Kahit nga yung hindi unlovable no? Yung mga unlovable natututo na nating mahalin pa rin. Bakit? Kasi yung pag-ibig ng Diyos ang itinanim sa ating puso. Kaya itong dishonest manager na ito, no? O dishonest steward na ito, hindi si Kristo nag-ahari sa kanya, no? Hindi siya nakarating doon sa punto ng siya nagkaroon ng pagbabago, no? Diba, sabi nga yung metanoia, yung metanoia na change of heart and mind, no? Hindi siya nakaabot doon. Siguro na doon pa lang siya sa come and see, no? Nag-uusyoso pa lamang siya, no? Hindi pa siya talaga dapat nabigyan ng ganong tungkulin, no? Kaya ang ating Panginoon, pagmamahal ang kanyang batayan ng relationship. Pumapunan nyo, ang kondisyon lagi ng panahon ng Panginoon ay kung meron kang mas mahal sa Kanya, no? O siya ang mas mahal mo kaysa doon sa mga minamahal mo, okay sa Panginoon yun. Ang batayan ng kanyang relationship lagi ay pagmamahal, no? Pag-ibig, no? Kaya ang nature na ating Panginoon ay talagang pag-ibig, no? Amen. Kaya ang tao lamang na umiibig sa ating Panginoon, na yung tinanim ng Panginoon na pag-ibig sa puso natin ay umusbong o namunga, ay hindi ganito magiging desisyon natin. Kasi sabi dito sa John 14:15, no? If you love me, you will keep my commandments. Amen. And I will pray the Father, and He will give you another helper, that He may abide with you forever. The Spirit of truth, whom the world cannot receive, because it neither sees Him nor knows Him. But you know Him, for He dwells with you and will be in you. Kaya ang ating Panginoon, di ba, nung Pasko, Emmanuel, suma atin ng Panginoon. Nakasama natin Panginoon. Pero ito, sinasabi ng in John chapter 14 na suma sa inyo ang Panginoon. Suma sa atin na ang Panginoon. Kaya, mawawali ka pa ba niya sa Panginoon? Kung suma sa iyo na ang Panginoon, hindi na tayo dapat mawalay sa Panginoon, di po ba? Dapat na-enjoy na natin yung kanyang presensya. Kaya kung tayo, mabigyan man tayo ng pagkakataon ng Panginoon, nabigyan tayo ng ganong posisyon, mag-aandra, katulad si Padre Gar, maraming perang ingatan niya na siyempre. Di ba? Yun ang kanyang profession. Di ba? So, siyempre, habang iniingatan niya yun, maingat na iniingatan yun, pag lalago yung negosyo ng kanyang boss, di ba? Parang ikaw din. Blood control. Yan ang issue ngayon sa Pilipinas, ha? Si Sister Lady, talagang, early na pala. Nagiging late din minsan yan. Pero early talaga siya. Early na lagi ngayon. Amen. Oo na. Sabi pa rito sa verse 21, He who has my commandments and keeps them, it is he who loves me, and he who loves me will be loved by my Father, and I will love him and manifest myself to him. No? Yun ang sabi ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Dumaan man tayo sa ganong pagsubok, dumaan man tayo sa ganong sitwasyon, nagkamali tayo, hindi naman tayo santo na kaagad di po ba? Nakakamali pa rin tayo. Kaya lang, we have this notion na we can reconnect again sa ating Panginoon. Kaya binigyan nga tayo ng regalo ng Panginoon sa ating simbahan ng Sacrament of Penance and Reconciliation, which is under the Sacrament of Healing. No? Kaya hindi pala lang kumpleto ang healing kapag hindi natin dinaanan yung sakramento na yun. No? So ang ating Panginoon, ang una niyang ginawa, mga kapatid ko, kay Kristo, ay yung ginawa niya sa kanyang mga alagad. He changed their perspective. Binago ng Panginoon tayo, binago ng Panginoon ating perspective. Dati, pag nakita natin na ganyan, ay nako,
imposible makarating kami, imposible makasama kami doon sa krus. Eh, wala naman talaga kami planong sumama. Pero napasama pa rin. Ano? So, kung anong plano ng Panginoon, sabi niya, hindi mo kaya, don't worry. Be happy. Akong bahala sa iyo. Amen. Hindi mo daw pwede sabihin wala dahil ang ating Diyos ang ating Ama ay mayaman, di po ba? Kung mayaman ang Ama, mayaman na rin ako. Mayaman na rin tayo, di po ba? Amen. Ayun, mayaman na, mayroong tubig na. Kasi di ba, naalala ko to yung aking karanasan sa pagpunta sa Europa. Naku, Diyos ko. Sabi nung immigration, bakit, dito na lang, para pag wala tayong wifi. Dito po, dito. Takot niya. Sa wifi nga ng mga kabato. Okay. So, nasabi nung where are you going? Sabi niya, why you're not working? Sabi sa akin, question, this 10 years ago yun. Why you're not working? I don't need to work. Why? Sabi sa akin, nagagalit yung immigration. Bakit daw hindi ako sasabat? Why do I don't need to work. Oh, you don't need money? Oh, my father is rich. Sabi ko sa akin, may immigration. Okay. Sabi niya, where's your money? Oh, naglabas ako ng 20 euro. Bibigay sa Sister Ludi na 20 euro. Nilabas. Here. Sabi, you're going here, you will stay here 6 months, you have only 20 euro? Sabi ko sa kanya, Sir, when you travel, do you carry cash? Ano ka? Hindi ka ba? Carry ko sa akin. Okay. You have cards? No. Hindi ko puno lahat yan. So, because our God is an awesome God, no? Napakabuti natin, Panginoon. No? Amen. Kaya naman, di ba yung pagtawag natin, Panginoon, that He wants, di ba, nung kinumission niya ang mga, binigyan ng komisyon, ang mga disipulo niya, mga apostoles niya, sinugo niya, di ba, na sinabihan siya sa Matthew 28, no? Verse 18 to 20 na, go and make disciples of all nations, diba? And baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And teach them to obey everything I have commanded you. No? So, ibig sabihin, we have to make another disciple. We have to reproduce ourselves. Kasi kung hindi tayo kikilos na mag-i-encourage tayo ng mayroong magiging manggagawang kasama natin, ang mangyayari sa atin, nag-iisa ka lang na magtatrabaho. Pero kung if you're going to recruit, hindi para maging disciple mo, para maging disciple ng Panginoon, mayroon tayong makakatulong, no? sa paglilingkod sa ating Panginoon, no? Katulad ng ni Jesus, no? Si Jesus mentor and reproduces leadership in His disciples, no? Kaya si Jesus meron siyang idea. Alam niyo yung idea ni Jesus? Hello? Amen. On how to reproduce leadership in someone else. Una niya na yung idea is letter I, which is instruction. Nagbigay muna siya ng instruction, nagturo siya. Nagbigay siya ng instruction, verbal, etc. No? And he constantly used mga daily lives routine na example para mas madali nilang maunawaan, para yung instruction niya ay magiging effective, madaling maunawaan. So then the second idea is letter D, which is demonstration. He demonstrate yung kung paano gagawin ito. He modeled himself, no? He modeled in truth and let his men observe him, his life, no? Yung kanyang pamumuhay, and he provided di ba yung sa klase, di ba yung mga natin, Dad, I need to bring something as show and tell, no? May show and tell, kaya si Jesus ginamit niya rin yan, yung show and tell, ito, pinaikita niya, ganito ang gagawin mo. Ganito ang gagawin mo para
maging maayos ang mission mo. And then the next letter is, ng idea is letter E, no? Early. No? Early na ngayon. Early, binigyan niya ng experience. No? Una, in-instruct niya, tapos dinemonstrate, tapos binigyan niya ng experience. Binigyan niya ng pagkakataon na maranasan nila yung kanilang dapat gawin. And he let the disciples participate and apply the truth themselves. And then they got into practice. Nagkaroon sila ng experience ngayon. Di ba? Parang kung bagong dating tayo sa States noon, wala kang experience, di ba? Oh, you have experience? Walang experience. Si Jesus, siniguro niya na magkakaroon ka ng experience para magiging acceptable. And then, the last one, that may experience na, anong letter? A, no? Ina-assess niya naman, ini-evaluate niya. Ina-assess niya, he debriefed their shared experience, then he assessed their growth and gave them direction. Dinidirect lagi ni Jesus. No? Kaya, kinakailangan talaga, ang direction natin ay direction ni Jesus. Hindi kagaya nung itong dishonest manager na to. Nakamali na, mali pa rin yung patuloy niyang ginagawa. No? So, kaya, kung si Jesus ay mahal natin ang ating Panginoong Jesucristo, we will keep His commandments. We will keep His instruction. So, yung idea yung binigay sa atin, we're going to use it for His glory. Hindi tayo mali doon. Kasi yun ang pamamaraan ni Jesus, di ba? Kaya nga, kung meron tayong gagawin, we don't have to reinvent wheels, no? Bakit mag-iimbento pa ng panibagong pamamaraan? Binigay na ng ating Panginoong Jesucristo ang kanyang pamamaraan. Bakit tayo magpapakahirap pa na mag-isip pa tayo ng bagong pamamaraan? Samantalang binigay na ng Panginoon. Binigyan tayo ng instruction, dinemonstrate niya sa atin, binigyan niya tayo ng experience, no? At tapos, dadating tayo doon sa punto na tayo i-evaluate ng Panginoon. Pag tayo sumabit sa first time, anong dapat natin gawin? Patuloy tayo magkakamali. Di ba itatama na natin? Yung dishonest steward, hindi eh. Nagkamali na nga siya, napatalsik na siya sa kanyang pwesto. Nag-isip pa ng kung paano niya mahal, pa rin eh. Dinaya niya pa rin yung kanyang amo, no? Wala siyang hangad, kundi pang sarili niya lang. Ang lingkod kasi ng Panginoong Jesucristo, ang naglilingkod sa Diyos, my dear brothers and sisters, hindi sarili niya yung inaalala. Ang inaalala niya ay yung mga kasama niya. Yung mga kasama niya para pagpalain sila ng Panginoon. Kaya pinagpala ka ng Panginoon para pagpalain ng iba through you. Amen. Kaya ang ating Panginoon, napakabuti talaga ng ating Panginoon. Buti na lang natagpuan kong Diyos na ito. Amen. Kundi, kung saan na tayo ngayon. Kaya, kung mahalaga sa ating Panginoon, ay siya nasa puso natin. Sabi in Luke chapter 12:34, for where your treasure is, there your heart will be also. Sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. No? Amen. So, kaya kung mahalaga sa atin, iniingatan natin, di po ba? Amen. Kaya ang Panginoon, mahalaga tayo sa ating Panginoon. Amen. No? Kaya, una nating dapat gawin, ang aking nga palang topic ngayong gabing ito is about marks of people that loves God. Yan. So, tapos na ako sa introduction, no? Amen. May jet lag ka pa yun. Jet lag pa yun. Jet lag pa yun. So, marks of people that loves God. No? Dapat ganito na marka natin. Una, marka na makikita sa atin, may tiwala ka sa Diyos. Amen. You trust God. Kaya hirap kayo ang pinakamahirap, sabi nga ni Brother Mike sa isang talk niya noong maraming taon na nakaraan. Ano na? 20 years. Baka more. Naalala ko lang, sabi niya, ang pinakamahirap daw talaga natin masunod ay yung magtiwala tayo sa Diyos.
Ano, when you're in a certain condition wherein, hallelujah, wala nang pag-asa, wala kang nakikitang pag-asa, no? Tapos naalala ko si Sister Gretchen. Naalala ko tuloy ang sa Flughafen, no? sa Germany. No? Nung una kasi ako naka-assign sa Germany, hindi pa ako 60 cents noon. No? Hindi pa ako dual citizen noon. So, tinulungan ako ni Mami. Dadalawan ko pala si Mami. Sa lalo madali panahon. Yeah. And, yeah, it's, yung sa Germany yun, yung ini-interview ko dun sa, ng immigration. May pera ako, 20 euro. Tsaka yung isang bungkus na na puro coins na euro. Sabi ni Mother, pambili mo ng ticket yan. Pambili. Ticket ng coins pa lang, pambili lang. Okay. Siguro itong 20, pangkain ko lang. Okay, so ang kinakailangan, magtiwala tayo sa Diyos. Psalm 16 verse 1 says, Preserve me, O God, for in you I put my trust. Amen. Mabuti pa raw yung dollar, may trust sa God. Kaya yung walang trust sa God, wala siyang dollar. No? So, kaya, sa Tagalog sabi, O Diyos, ako ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Mga lingkod ng Panginoon ay dakilat mararangal. Ligaya na ng sarili ang sila ay makapisan. No? So kaya, kinakailangan maging patuloy na maging marangal ang lingkod ng ating Panginoon. Kasi pag nawala yun, katulad yung dishonest manager na yun, no? Ay, hindi natin dapat tularan yun. Nagkamali na nga siya, imbis na magsisi, hindi naman naghanap ng masisisi, no? Instead ng magsisi siya, gumawa pa ng another kasalanan. No? So, nagkapatong-patong ang kanyang kasalanan. So, taga Department of Public Works. Bakit totoo naman talaga na nagkalugulog ng Pilipinas, may floodway, walang way. Flood na lang ang natira. Dapat floodway. Flood na lang natira. Na-witness ko yan ng araw. Sabi Psalm 18:1, verse 1, I will love you, O Lord, my strength. The Lord is my rock and my fortress and my deliverer, my God, my strength, in whom I will trust, my shield and the horn of my salvation, my stronghold. No? Yan ating Panginoon. Kaya kinailangan magtiwala ka sa Diyos, di ba? Yung famous na kiwento na na namatay sa na nakabitin sa sa lubid. Dahil sabi niya, do you trust me? Sabi nung kausap niya, isugo ng Panginoon. Yes, I trust God. Oh, let go. Bumitaw ka na. Ano nga? Ang taas-taas nito, hindi niya nakikita yun. Yung pala, half a foot na lang yung kanyang yung taas niya. Eh, hindi siya nagtiwala sa Diyos. Kaya namatay siya na nakabitin doon. Sinasabihan na siya na bumaba, ayaw niya bumaba. So, that's number one. No? Kailangan may tiwala tayo sa Diyos. Kasi kung wala tayong tiwala sa Diyos, God, kakapit ka kung saan. Pero kung sa Diyos ka nakakapit, no? Hindi ka bibitawan ng Diyos. Hindi ka bibitawan ng Diyos. Pag sa iba ka kumapit din ako, pag nasasaktan na sila, tatadyakan ka pa niya para mawala. Pero ang Diyos, hindi ka pababayaan. Pangalawa, dapat natin ang tatak na isang nagmamahal sa Diyos. Siya ay honest. Ano ba dapat? Mapapang pala kung si... Okay. So, kailangan honesty. No? Dapat honest ang... Kasi kung minsan, yung iba,
dahil ginajustify nila yung mga mali nilang gawa, ay napag-aralan nilang mag-sinungaling. Naging way of life na yung pagsisinungaling. No? Na-compare ko tuloy ito nung ako'y si Father Gary ng experience din ito. Nagkaroon ng blockage sa aking main artery. Sabi ng doktor sa akin, "Do you feel any pain?" Ako, wala. "Are you sure?" Sinabi na wala eh. Ang kulit ng doktor na ito. Eh, yan pala, 75% na yung blockage ng aking arteries na. Tinatanong kung may nararamdaman ako. Wala akong nararamdaman eh. It is about, saan ako mali-deploy na sa Toronto yata. Tinasa na ako. Doon kita una nakita eh, kahit wala ka rin. Okay na. Sa mukha na ito. Tsaka sa pangalan din. So, sabi niya, naano ko yung, pero pag nag-workout ako, first 2 minutes, inihingal ako, after that, mawala na. Tapos tuloy-tuloy na yung workout. Nung pinagnilayan ko, bakit ganun? Wala akong nararamdaman. Ganun pala kasi kapag nasanay na tayo ng mali ang ginagawa natin, ginasipay natin na okay lang yan. May nararamdaman ka na, hindi mo pa rin papansinin. Bakit? Eh, nasanay ka ng mali ginagawa eh. So, parang yung dishonest manager na to, tuturo din, sigaret, tinuturo ko kayo nakasunod din. So, nasanay na siya na mali ginagawa niya. Kaya nung magkaroon siya ng sitwasyon, imbis na itama niya ang mali niya, gumawa pa ng another mali. Kaya yung doktor sabi sa akin, kaya nung nawala na naman yung blockage, buti na-clear, ano? Sabi niya sa akin, alam ko, marunong ka magdasal. Ngayon ka na magdasal. Dahil pag hindi ko na-clear yan, i-open heart ka. Sabi niya. So, sabi ko, Lord, paano yan? Next 2 weeks, ang deployment to. Punta ako ng Lord, clear mo na yan. Kaya nakikiusap na ako kay Lord mo. Lord, clear mo na yan. Clear mo pa ni Lord. No? Kaya, so many years, ilang taon na yun. 7 years na yata. Parang, tapos meron namang nag-advise sa akin, yung technician doon sa OR. Sabi niya, Brad, kung gusto mo bumalik dito ko next year, kainin mo lang yung mga bawal. Lahat ng binabawas sa'yo, gawin mo lang next year, dito ka ulit. Okay ito, hindi na, sabi ko. Nga naman no? Okay din siya, no? Mali yung sinasabi sa akin, pero parang tinatakot ako. Gusto mo bumalik dito? Yan ang mga gawin ko. Ayan, praise the Lord. Buti na lang, meron tayo ng Diyos na. So, sabi in Psalm 34, 12 to the Father, if you want to enjoy life and see many happy days, keep your tongue from speaking evil and your lips from telling lies. Kaya, totoo lang, para mas maging maligaya ang buhay. Amen? Amen po ba? Amen. So, and then, si St. Paul, meron siyang prayer. And this is my prayer din sa inyo. Sabi rito, may Romans 15, 5-7, may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had, so that with one mind and one voice, you may glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. Accept one another then, just as Christ accepted you, in order to bring praise to God. So, kung magiging panutunan natin mga kapatid, ang ginawang panutunan ng Panginoong Kristo sa atin, kaya una niya tayong inibig, una niya tayong minahal, in spite of our wrongdoings, in spite of ng ating mga pagkukulang, andyan ang ating Panginoon, laging inaasam, no? Na maging
nagbalik loob tayo sa Kanya, maging kawangis niya tayo, yung ating nature ay maging kagaya rin ng nature niya. No? Kaya sabi nga dito sa ano ba ang Tagalog ng attitude? Dali. I think it's more than that. Kasi sabi sa translation sa Tagalog, no? Romans 15:5 to the following, loobin nawa ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ng loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Hesus Kristo. Kay Kristo Jesus. Sabi nito, may the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind toward each other that Christ Jesus had. So ang translation, na mamuhay kayong may pamumuhay pala. So it's not just ugali, kundi pamumuhay itself. No? Attitude is more than yung salubin lahat, yung katangian mo. No? Yun na yun. Yung attitude na yun. Kaya lahat, sino may attitude dito? Lahat tayo may attitude. Not even we should have an attitude like Christ. Basa lang sister. Diba? May the God who gives endurance and encouragement give you the same attitude of mind like Christ Jesus. Amen. No? Maging ka kagaya ni Kristo. No? Ganun dapat. At si Jesus naman, meron naman siya talagang panalangin din sa atin. No? Kaya kapag ganun ang ating ginawa mga kapatid, in 1 Peter 3:15, but in your hearts revere Christ as Lord, always be prepared to give an answer to everyone who asks you to give the reason for the hope that you have. No? Kinakailangan ready daw tayo lagi, no? Na but do this with gentleness and respect. No? Keeping a clear conscience so that those who speak maliciously against your good behavior in Christ may be ashamed of their slander. For it is better if it is God's will to suffer for doing good than to suffer for doing evil. Kaya always do good. Kaya si Daddy, palibasa, do good lagi. Kaya yun. Sa kay Lord na siya. Amen. Ay, no? O syempre, mamimiss natin siya, di ba? Natural lang po yun. But God is taking care of you. Amen. Pero sabi ko, ba't hindi kayo sinama sa krus? At ito naman, panalangin naman ni Brother Mike sa bawat sa atin, bawat manggagawa ni sa upasan ni Yahweh El Shaddai, whether new or hindi na new, no? Ay maging kagaya no, that we may all have the same attribute like Barnabas. No? Sabi Acts 4:36-37, Joseph, a Levite from Cyprus, whom the apostles called Barnabas, which means son of encouragement. No? So the field he owned and brought the money and put it at the apostles' feet. So ano bang significant dito kay Barnabas in Acts 11:24? Sabi nga, di ba? Siya son of encouragement. He was a good man, full of the Holy Spirit and faith, and a great number of people were brought to the Lord. Kaya siya ay may matibay na pananampalataya, no? Kaya marami siyang nadala sa Panginoon. Kasi kung hindi tayo maging kagaya ni Barnabas, instead na nadala sa Panginoon, yung iba nadala sa Panginoon. So, kailangan na madala sa Panginoon. Ito, lastly, the prayer of Jesus to us, my prayer in John 17:20, my prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you, may they also be in us, so that the world may believe that you have sent me. I have given them the glory that you gave me, that they may be one as we are one.
I in them and you in me, so that they may be brought to complete unity, then the world will know that you sent me and have loved them even as you have loved me. Father, I want those you have given me to be with me where I am, and to see my glory and the glory you have given me, because you loved me before the creation of the world. So mga kapatid, dapat lang po natin pagkatiwalaan ng ating Panginoon. Magtiwala po tayo sa Kanya kasi panalangin niya na maging kaisa niya tayo. Wala siyang ibang hinangad kung hindi kabutihan po nating lahat. Wala siyang ibang hinangad kung hindi kung ano makabubuti sa atin. Kaya my dear brothers and sisters, may gagayahin din lang tayo. Si Kristo na ang gagayahin. Amen. So, glory to God for Christ Jesus. At dahil may deadline, let's pray for Lord, may you cover with the most precious blood of Jesus everything we have heard, and that you may be able to use it, Lord God, for your glory. And Lord God, nawa, God, sa gabi ito, maging malinaw po sa amin kung ano o sino ang mahalaga sa amin. Panginoon, you are the most precious thing, O God, that happened to me in my life, my family, O God, to my brothers and sisters. Kaya nawa, ngayong gabing ito, O God, sa awiting ito, O God, ay maitanim namin sa aming puso at isipan na kayo lagi maghari sa amin. Sa bawat decision namin, every second, every minute, everything, O God, in our life, pangunahan niyo po kami, Panginoon, at susunod kami. God, in the name of Jesus. At yakapin natin ating mga prayer requests na rin at the same time.
Maria, mga prayer request natin, hindi natin taas sa ating Panginoon. Lord God, nandito po, Panginoon, ang mga prayer request, Panginoon, ng ating mga kapatid. Alam po, Lord God, na tinutugunan niyo na, Panginoon, God. Kung ito'y makabubuti sa bawat isa, O God. Alam po, Lord God, ito'y pagkakaloob niyo, O God. O God, sa gabing ito, naging maliwanag sa amin kung anong dapat namin unahin, sinong dapat namin tularan. Panginoon, kaya Lord God, ang mga prayer requests na ito, nakalagay pa kami mga handog sa inyo. Pagpalain niyo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. At alam po namin kung meron po, Panginoon, nangihina, muli niyo palalakasin right now. In the name of Jesus. Pinutin po, Panginoon, ang mga naguguluhan, Panginoon. Bigyan ng kaliwanagan, Panginoon, at sa ganon, maging maaliwalas, Panginoon, ang aming buhay at kami patuloy makasunod sa inyo na naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Kaya Lord God, nandito po ang mga tinutugon nyo ng prayer request at itong mga handog na ito, ibabalik nyo sa kanila, O God, ng more than enough, Panginoon, sa kanilang inaasahan. Kaya, Panginoon, salamat, Panginoon, sa kagalingan, sa kalakasan. Salamat, Panginoon, sa patuloy sa pagpatnubay sa bawat sa amin, lalo na kay Mami, O God. Ganon din po, Panginoon, ng aming conservant leader. Patuloy din po siya po, Panginoon. Bigyan ng kalakas at kapag patuloy siya, Panginoon, na kami gabayan. At patuloy, Panginoon, may taguyod ng gawain ito na walang iba, Panginoon, itinataas kung hindi kayo lamang, O Yahweh Adonai, sa pangalan ni Jesus. Kaya, Panginoon, Sister May Hardberg, Panginoon, ay patuloy yung bigyan ng kalakasan, bigyan mo, Lord God, ng karunungan, sa ganon, ay patuloy siya mga paglingkod na naayon sa inyong kalooban. Ganon din po lahat, Panginoon, ng chapters, Panginoon, at ng cell groups, Panginoon, at ng outreaches. Naway pagpatuloy, Panginoon, ng pag-evangelize, Panginoon. Naranasan namin na kayo, Panginoon, ang inyong patnubay. Nawa, O God, maibahagi namin itong mga naranasan namin ito sa inyo, Diyos. Lord God, ito po ang samod dalangin namin sa ngalan ni Kristo namin, Panginoon, sa ngalan ni Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Raise our hands to Brother Louis, Lord Yahweh Shaddai, pour upon him your blessings, upon blessings, O Lord. Ilayin mo po sa sakit at kapahamakan, biyayaan niyo po ng kalakasan, kalusugan, buong pamilya at mahal sa buhay. Buhos mo po ang biyaya at pagpapala sa kanilang buong pamilya. In all of this we pray, in Jesus' mighty name, everybody say, Amen.